My resting place is in your name. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Lahat po ba'y nagagalak? Tayo nasa bahay ng Panginoon. At salamat din sa masiglang pag-aawitan sa panguna ni Sister Irma kasama music team. Tunay na napakasarap umahawit ng papuri sa Diyos. Amen po. Nasa tamang lugar po tayo. Na dito sa lugar na ito, walang ibang itataas kundi ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bago ang salita ng Diyos, bago ko malimutan, sa mga kabataan, amen, mga kabataan, kayo ay mayroong fellowship. Hindi lang po tayo member sa PGM, tayo rin po ay may fellowship sa Body of Christ. Kasi malawak ho ang kingdom ng Panginoon, ang gawain ng Diyos. Salamat, mayroong gagawin ng fellowship ang kabataan ng GBM. God bless Mabini. At tayo po ay kabilang doon. Doon po sa dwelling place, sa Sabado, darating na July 12, Sabado, alas 8. Magtitipon-tipon doon ang mga kabataan ng God bless Mabini. Kaya may registration lamang kasi may merienda sa God's dwelling place. Yun po ay diretso lang sa kanto ng 7-Eleven. Bandaron lang ng konti. Kayang lakarin. Kaya yung mga kabataan natin dito, mga kabataan sa Mabini, yan, meron kayong fellowship sa Sabado. Okay, at isa pa po, ang Mabini Bethel Temple po, meron pong meeting ang GBM, pastors doon. Hallelujah! Mapupunta ng mga pastor. Hallelujah! Sa 15. Usually pagka may meeting na ganyan, ay sagot ang amusal at saka tanghalian. So, wag mag-alala ang mga taga-Mabini. Sasagutin yan San Pedro Bethel Temple. Pero kung kinakatok, na gusto niyo magdala ng puto, mga taga-Mabini, para mapakain. Sa July 15, Martes po yun. Martes. Ilan kami? Pibong, mga 10 siguro, no? 10 hanggang 12. Okay, so yun po. At nakakatuwa lang dahil at sabi ko rin, pagdating ng panahon at may meeting ang nakalaan sa San Pedro ay ang PAG District 3. Doon din natin dalhin sa Mabini para makita rin ng mga pastor ng PAG, ang Mabini Bethel Temple. Amen ba mga taga Mabini Bethel Temple? Hallelujah. At gusto ko rin ibalita sa inyo, napakabuti ng Diyos. Approve na din po sa Sulu Elementary School. Hallelujah! Teacher Reby, Ma'am Carol, hihingin lang sa principal ang yung schedule ng klase para makapunta tayo sa step 3, yung request ng materials at uniform ninyo. Kaya yun po, schedule lang po ng inyong klase para po doon at anong grade level ang inyong tuturuan sa Sulo Elementary School. Hallelujah. Praise God. May nagtanong sa akin kung magtuturo ba tayo sa lahat ng high school at elementary. Naku po, hindi kaya yan 14 na. Ito po ay binubuksan na ng Diyos sa atin. At tag-ani na po ngayon ng kaluluwa, maputi na ang anihin. Sobrang binubuksan na. Ang hirap dati yan. Pero ngayon, tanda po yan. Sabi, ipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. At doon, talagang darating na ang Panginoon. Kaya, paggamit na tayo sa Panginoon sa huling araw na ito. Amen po? Ngayon po, napakaganda ng topic. Palagay ko, walang aayaw din Ikaganda ho Ang topic ay, sa umagang ito, nais mo bang maging masaya? Ay pagkaya na tinanong sa'yo,
Yung kay Mr. Pang Tanungay. Eh, baka hindi sinabi Mrs. Pang Tanungay. Ano? Bakit ka ho binanggit yun, mga may edad sa akin? Ano lang, yung kay Mr. Pang Tanungay. Yan ang pinag-uusapan namin kagabi ng aking kabiyak. Nais mo bang maging masaya? Bago po ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Lord, ito ang kalooban po ninyo. Ito ang nais mo, Panginoon. Bawal isa maging masaya. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita hindi lamang mapapakinggan, tunay na maranasan. Sa anumang sitwasyon ng buhay, kayo ang aming kagalalakan. Salamat, Panginoon, sa inyong patnubay, sa banal na Espiritu na siyang mangunguna sa bawat isa. Ang papuri ay sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po'y may Biblia, buksan ninyo sa Psalm 144 verse 15. Sa awit 144, talata pong 15. Psalm 144 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pwede po tayong tumayo. Yung may kakayahan ng tumayo. Ayan. Nakita na po ba ninyo? Then basahin po natin. 1, 2, 3, begin. Mapalad ang bansang kaniyang pinagpala. Mapalad ang bayang si Yahweh ay Diyos na dinadakila. Laging pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po'y makakukuna. Salamat po. Yun pong salitang mapalad sa Bible, may katumbas po yan na ibig sabihin ay masaya. Ibig sabihin po ng mapalad sa Bible, may katumbas yan na masaya. Kaya kung itatranslate natin yung pangalawang bahagi, masaya ang bayang si Yahweh ay Diyos na dinadakila. Gusto mo bang maging masaya? Sabi ko nga kanina Mr. Pang Itanaw. Hindi gusto natin yun. Eh, tanong ko nga bakit hindi sinabing Mrs. Pang Itanaw? Bigyan ginamit ay Mr. Pang Itanaw. Gusto po ba natin maging masaya? Diba, ay wala namang magsasabi, Pastor, gusto ko yung malungkot. Ay walang gayaon. Gusto natin lahat ito. Kaya nga po tayo gumagawa ng mga major decisions sa ating buhay. Dahil gusto natin ay maging masaya. Yung nanliligaw, gusto niya, sasagutin siya. Para siya'y sumaya. Amen? Amen ba mga nanliligaw? Wala makaimay. Dahil high school pa. Kaya naman kapag siya'y sinagot, talagang talong na maigay. Dahil tuwang-tuwa, sayang-saya. At gayon din naman ang mga nililigawan. Kapag ang nanliligaw sa kanya, gustong-gusto niya. Ay siyempre masaya siya. Kasi ang problema minsan, yung gusto niya na manligaw sa kanya, iba ang nililigawan. At yun namang nanliligaw sa kanya, yun naman ang ayaw niya. Hindi magpanama, ay di malungkot siya. Okay. At hindi lamang yon. Kapag mag-aasawa, yan, major decision yan. Mahirap pong mag-asawa ng pinili. At hindi maganda yon. Voluntary. Lahat ng nag-aasawa, kung gusto niya maging masaya, yung kanyang magiging asawa, mahal na mahal niya. Nagmamahalan sila. Amen po ba? Pag nag-asawa ka na hindi mo mahal, ayan ay kalbaryo. No? Pero nung mag-asawa, sabi doon, ay paglipas ng ilang taon, gusto na maging binata, gusto maging dalaga. Ano nangyari? Nagpatali, tapos gusto naman ay maging malaya. May nangyayari, sigurado, na hindi maganda. Yung kagustuhan niya na maging masaya. Tila baga, pagdaan ng panahon, yung langit na kaniyang tinitingnan na maranasan, nagbago ang kanyang sinabi. Makaalis na kaya sa impyernong bahay na ito? Ayun na kayo nangyari
nakakagulo na. Meron ako pong na mismo narinig na karanasan ng iba. Ang sabi, bakit mo ka hiniwalayan ng iyong asawa ay pagkakaganda? Yun ang tanong. Bakit daw hiniwalayan ang asawa ay pagkakaganda? Alam nyo ang sabi, hindi daw makita ang ganda kapag galit. Totoo kaya ngayon? Ay hindi ako magagalit sa gwapo na are. Hindi ako magagalit sa gandang are. Ang sabi niya, hindi daw niya makita ang ganda kapag galit. Tama kaya mga may asawa? Yung kanyang sinabi. Mukhang may tama nga, ano ho? Hindi makita nga ang ganda kapag kagalit. Pagka ginagalit ka, mas hindi maganda ang ginagawa, ay natatakpan yung pong hindi makita yung ganda dahil nga galit siya. Pero bakit hindi pa rin masaya? Kaya nagtatrabaho, kaya nag-aaral, kaya nagtatrabaho, para maging masaya. Bakit? Sa katapusan, anong ine-expect na nagtatrabaho? May sweldo. Wala namang pong magsasabing, ulo, kokot-kokot, kalaki ng aking sweldo. Walang ganon. Masaya siya. Lalo pag na-promote, kasama dyan, ang pagtaas ng kanyang sweldo. Puro trabaho, kaya lang pag uwi sa bahay, tunay ba siyang masaya? Bakit parang tila meron pa rin kulang? Sundin ang naisin. Mabili ko lamang yung iPhone. Ako'y nag-iipon para sa iPhone. Mabili ko lamang yung iPhone na 13 ba yun? O 14? May 16 na ba ngayon? 17, 18, 19? Pero pagka nabili ng isang bagay, napansin ninyo, hahanap na naman ng iba. Yung pinaka-latest naman. Bakit tila pagka tiningnan ang kanyang sampayan ng damit na pagkakahaba, sasabi niya, wala na akong maisuot. Sapagkat ang mga bagay na ito hindi nakakasatisfy ng ating pong tunay na kailangan. Lahat ng mga ari-arian, lahat ng merong gusto tayo na makamtan, laging tila ba may kulang. May lesson tayo makukuha sa buhay ni Solomon. Kahit na siya mataas ang kanyang posisyon, naging hari, pinakamayaman, sa panahon niya, marami siyang asawa, lahat ng hahanapin ng isang tao nasa kanya. Pero i-declare niya sa kanyang buhay, walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung malayo sa Diyos. Pag sinabing walang kabuluhan ang buhay, mayroong kakulangan sa kanya. Walang tunay na satisfaksyon sa kanyang buhay. Ang tunay na kagalakan ay nasa Panginoon. At ito po ang diniklara ng salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, ang sabi, mapalad, masaya ang mga tao, ang bayan na si Yahweh ang Diyos na dinadakila. Pwede kang sumaya sa mga bagay na nabanggit, nakaasawa, mataas ang sweldo o kaya nabibili mo yung lahat ng gusto mo, pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, katulad lamang din ni Solomon na idideklara sa buhay na walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung malayo sa Diyos. Walang tunay na kagalakan kapag malayo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ang unang nais ko pong ibahagi sa inyo, gusto mo maging masaya? Una, kapag kumilala ka, kumilala tayo sa Diyos. Pag kinilala natin ang Panginoon sa ating buhay, bonus na po kapag ikaw ay pinasagana ng Panginoon. Pero hindi dahil sa kasaganaan, ikaw ay tunay na magiging maligaya na. Hindi po yun.
Sapagkat ang tunay na nakagalakan ay nasa Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay i-promote, purihin ang Diyos. Pero sa promotion mo yan, kapag kasama mo ang Panginoon, ikaw ay magiging tunay na masaya. Hallelujah. Amen po. Ang katotohanan niyan sa pamilya, mararanasan lamang ang tunay na kagalakan at kapayapaan kapag sa loob ng pamilya, ang kinikilala ay ang Diyos. Ang katatagan, ang kagalakan ng sambahayan ay nasa Panginoon kasi He is the author of marriage. Kaya naman, ang challenge sa atin, kung gusto natin patuloy na maging masaya, huwag tayong lalayo sa Diyos. Ang Diyos po hindi nalayo. Tayo po ang lumalayo sa Panginoon. Alam po ba natin ang pasimula ng kalungkutan ng pinili ng tao na sumuway at lumayo sa Diyos? Doon sa Garden ng Eden. Inilagay sila ng Panginoon doon. Pinunubay ng Panginoon ang lahat ng kailangan nila. Si Adan at si Eva. Ngunit nag-umpisa ang kalungkutan ng pinili ni Adan na sumuway sa Panginoon. Ang Diyos ang ating kagalakan. Masaya ang taong mayroong Diyos sa puso. Kaya nga po ito ang ating pong ipinapangaral. Hindi po relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoon. Amen po. Kahit sa mga bata, kahit sa kabataan, sa ina at ama ng tahanan, kasi pwedeng ang tao magkaroon ng relihiyon and yet may kulang. Meron pa rin longing sa kanyang puso. Meron pa rin hinahanap. At matagal ang kanyang paghahanap ng kapunuan ng kanyang buhay. Hindi matatapos hanggat hindi niya nasusumpungan si Lord sa kanyang buhay. Si Lord sa kanyang puso. Ano man ang nangyayari sa kanya, kapag ang Diyos, ang kaniyang Panginoon, ang nagahari, magkakaroon siya patuloy ng kagalakan. Binanggit po ito sa 144 verse 1. Tingnan po niyo yung konteksto. Nito pong literary, nito pong Psalm 144:1. Kinilala po ito ni David. Yung pundasyon ng kaniyang kagalakan. 144 verse 1, purihin si Yahweh na aking kanlungan. Sa pakikibaka ako'y sinasanay. Inihanda ako upang makilaban. Purihin si Yahweh na aking kanlungan. Hindi naman ibig sabihin kapag si Lord na ang iyong Diyos, wala nang pakikibaka. Hindi naman ibig sabihin kapag pinagharian ka na sa iyong puso ng ating Panginoon, wala nang problema. Baka ka nga magtaka Lord, bakit ganun ako tumanggap sa inyo? Ako'y sumampalataya. Bigla ngayon po yung nakasunod-sunod pa. Ang daming problema. Tama ka mga kapatid sa Panginoon. Hindi kayo realidad yun. Hindi naman ibig sabihin, ikay kumilala na sa Panginoon, wala nang pagsubok, wala nang problema. Pero hindi ibig sabihin noon, mga kapatid, kung may problema ka na, di ka na magiging masaya. Hindi po ganun. Alam po ninyo, yung iba ay binabatay ang kagalakan sa sitwasyon, sa nangyayari. Kapag maganda ang pangyayari, then masaya. Yan po ang natural sa mundo. Pero iba ka kung ikay mananampalataya. Ang iyong kagalakan ay hindi nakabatay sa pangyayari, ang iyong kagalakan ay nakabatay sa mabuting plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit na anong nangyayari na hindi maganda, pag alam mo kasama mo ang Panginoon at maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay, kapag alam mo yon, hindi kayang agawin ang kagalakan at kapayapaan sa puso mo dahil ang Diyos ang iyong kagalakan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya nga kakaiba ang isang mananampalataya Hindi mo maintindihan. Kung hindi ka nakakilala sa Diyos, hindi mo maunawaan ang isang tunay na mananampalataya. Bakit ko sinabi yan? Isipin gahunin niyo. Bilang mananampalataya, sasabihin po dito sa unahan, itingin natin ang ating mata sa mga bagay na di nakikita. Ay subukan mo yan. Sabihin sa iyong kaklase,
sa iyong kumare, sa iyong kumpare, sabihin mo. Pag sinabi, hindi ko maunawaan. Alam mo, pare, mula nung ako'y naging mananampalataya, ang gustong-gusto kong tingnan, hindi nakikita. Ay, kakaiba, are. Ang gustong-gusto kong tingnan na ngayon, yung hindi ko nakikita. Hindi niya maunawaan yon. Pero ang ibig sabihin lamang ni Apostol Pablo doon, hindi sa mga bagay na temporal nakafocus ang ating mata, kundi sa mga bagay na eternal na nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Amen po ba? Hindi ka maunawaan. Sa mundo, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pag nagalit sa iyo, magalit ka din. Pero pag mananampalataya ka na, kakaiba. Kasi ang sabi ng Bible, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na wala sa garapon. Masakit yun. Ay, binato mo nga ng tinapay, nasa garapon naman. Sabi po doon, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi po ganyan sa mundo. Pero pag Kristiyano ka, ipanalangin yung mga umuusig. Ipanalangin na pagpalain. Pero sa mundo, yung mga kaaway, ang panalangin, madapa ka sana. Yan ang mga panalangin sa mundo. Ano ko? Saan kimagiik? Dito sa Batangas, magiik. Kala mo naman nagigiik ng palay. Sana kimagiik. Ba? Yan ang sa mundo. Pero sa mga Kristiyano, mahalin ang kaaway. Aba, ay kapag ka inaaway ka na, tapos bibigyan mo pa ng Jollibee. Aba, sabi ko kay pare, ba? Kakaiba talaga. Tapos ito pa, maririnig mo dito sa pagsisermon, magala kayo kapag kayo'y may pagsubok. Ay, pwede mo sabihin, honey, may problema tayo, pwede ka tayo magpansit. Ay, magalak daw eh. Magalak. Yun po yung nasa Bible. Ay, pag isiner mo yan sa iyong mga office mate, alam mo, masayang-masaya ko ngayon. Bakit? May problema ako eh. Problemado ako. Ang kagalakan mo, hindi dahil may sakit. Ang kagalakan mo, hindi dahil ikaw walang kwarta. Ang kagalakan mo, hindi dahil sunod-sunod ang iyong pagsubok. Tapusin mo yung pagbabasa ng James. Ang kagalakan doon, patatatagin ka ng ating Panginoon. At ang kagalakan doon, kapag may pagsubok ka, kasama mo ang Panginoon. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kanina, ang aking binubulay, Numbers 11, bilang 11. Kanina pong umaga, press na press. Nung aking binabasa, nangyari itong si Moses, narinig yung reklamo ng bayan ng Diyos. Pinaalala, magaling pa daw sa ito, may sibuyas, may pipino, may gulay, may karne. Ay dito, lagi ng mana. Lagi ng tinapay galing sa langit. Araw-araw yun ang kinakain. Wala nang karne. Alam nyo, nadama ni Moses. Ang nadama ni Moses, sabi niya, Panginoon, ang hirap. Ako gay isang ina na tagapag-alaga ng daming taong ito. Saan ka ako kukuha? Ito, napansin ko, sabi ni Moses, saan ka kukuha ng karne sa dami ng taong hindi ko kaya? Hindi iniaasa sa kanya ng Panginoon na siya ang mag-provide ng hinihingi ng mga tao. Kaya nga lang inako niya. Inako niya yung hindi niya kaya. Alam niyo, nadama ni Moses yung time na yun. Sabi niya, pagkagarne, kung sa Batangas yung translation, kung garne na nilaang, hindi ko na kaya, gusto ko nang mamatay. Tingnan po yun, nawala na ng pag-asa. Kasi yung bigat ng problema ng mga tao, inako niya na tila baga sa kanya hahanapin at siya ang magpo-provide. Ito po ang problema. Pag dumating ang problema at pagsubok sa atin,
beyond our strength. At inako natin, gusto nating solusyonan sa ating kakayahan, yun ang pasimula ng iyong kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Hindi yun ang nais ng Diyos. Kung dumating ang time, lampas sa ating kakayahan, dumating ang pagsubok, problema, hindi iniaasa yan sa iyo ng ating Panginoon. Magala ka dahil kasama mo ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Mapalad, masaya ang isang taong kumikilala sa Diyos. Kapag kinilala natin ang Diyos sa ating buhay, anumang pangyayari, magiging masaya tayo. Pangalawa, kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Roma 14:22 hanggang 23. Tingnan po ninyo. Ang issue po dito ay yung kanilang kalayaan nagkakaroon ng pag-abuso sa kanilang kalayaan. Sa aklat ng Roma 14:22 hanggang 23. Ito po ang sabi, 14:22 hanggang 23. Ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Tingnan nyo, pinagpala o masaya ang taong hindi sinusumbat na ng kanyang budhi kapag ginawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman sa labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Anong issue po dito? May naniniwala na merong binabawal ang pagkain, pwede ito, pwede hindi. Meron maniniwala, pwede kanin ang lahat ng pagkain. Yun po ang issue diyan. Ngayon, yung tinuturing na malakas, na, pwedeng kainin lahat. Walang masama dito sa lahat ng ito. Ito namang mahina, pag nakita ito, pwede siyang matitisod. Itong sinasabi ng salita ng Diyos, sundin ang kalooban ng ating Diyos. Sa issue ng pagkain, mga kapatid, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang i-consider ng isang mananampalataya kung itinuturing niya ang kanyang sarili na siya ay malakas, dapat pahalagahan niyang higit ay hindi ang kanyang tiyan, kundi ang pananampalataya ng kanyang mahinang kapatid. Tingnan po ninyo sa verse 15. Ang sabi ng 14:15. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo, huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong pagkain. Let me give you an example. Kung mayroong isang mananampalataya na mahina pa siya tungkol sa mga pagkain at feeling niya labag sa kanya ang kumain ng dinuguan. Dito sa Batangas ay dinuguan. Okay, dinuguan. Kung labag yon sa kanyang puso. Okay? Ngayon, ikaw naman na tinuturing na malakas, na sa iyo ay lahat ay pwede. Tapos ipapakita mo pa, ay, kasarap sa puto. Subukan mo. Naunawaan ho ninyo. So, hindi lahat ng kalayaan ay sa ikabubuti. Hello, mga kapatid. Kasi mas mahalaga ang kaluluwa kaysa pagkain. Mas mahalaga ang pananampalataya ng ating kapatid kaysa pagkain. So, ibig sabihin, nasunod mo yung gusto mo, pero hindi ibig sabihin naging masaya ka dahil ipinaglaban mo yung gusto mo, may natisod naman na kapwa mananampalataya. Isa pang issue, minor doctrine. Yan i-issue, minor doctrine.
Kung merong matitisod tungkol dito, mga kapatid, mas piliin po natin na tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po? Masarap sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Especially kung ito'y may kinalaman sa katatagan ng pananampalataya ng ating kapatid. Pangatlo, kapag tumanggap tayo ng pagtutuwid. Kapag tumanggap tayo ng pagtutuwid. Job chapter 5 verse 17. Tingnan po ninyo, ito po'y sinabi ni Eliphaz kay Job. Job okay. Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Mapalad, sabi doon, masaya ang taong dinidisiplina ng Diyos. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Yan po, totoo po yan. Bagamat yan po, sabi ng pag-aaral, ay out of context. Si Eliphaz ay na out of context. Doon sa kanya sinabing totoo naman. Bakit po? Kasi pinipilit ng mga kaibigan ni Job na siya ay magsisi, kaya dumating ang mga sakuna, mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay, ay pilit siya na pinagsisisi. Out of context, Eliphaz. Pero totoo po yan. Totoo. Bakit? Sinabi po sa Hebrew chapter 12 verse 5 to 11. Tingnan po natin, Hebrew, chapter 12, verses 5 to 11. Hebrew, chapter 12, verses 5 to 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan, iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas na nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti upang tayo'y maging banal tulad niya. Ito po, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyaon, ito po, napakaganda po. Ngunit pagkatapos niyaon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Walang itinutuwid sa panahon na itinutuwid na siya po ay tuwang-tuwa. Wala pong anak na habang sinasaway ay lalong nagsasaya. Meron bang kabataang gayon na pag pinagsasabihan ay masayang-masaya pa din? Wala. Ay lalo kapag napapalo. Ang palo sa puwet hindi ikinamamatay. Yung disiplinang hindi nagbubuyo sa galit, yan po'y napapakinabangan. Kasi kapag sobrang mahigpit ang disiplina, magre-rebelde ang bata. Pagka magaan, ay hindi maitutuwid pagka sobrang gaan. Ang pagtutuwid mula sa developmental to corrective, mula sa magaan patungo sa mabigat. Salamat sapagkat itinutuwid tayo. Bakit? Kapag itinutuwid tayo, ibig sabihin,
ikaw ay anak. Hindi ako pwedeng magtuwid ng kung sino-sino mga bata sa labas. Hindi po. Ang itinutuwid, sabi doon, dinideklara, ikaw ay merong relasyon sa Diyos. Salamat kung tayo itinutuwid sapagkat siya ang ating Ama. Amen po? Masakit. Naghihinagpis tayo sa panahon na tayo itinutuwid. Pero yung bunga nito, sabi doon, may kapayapaan, may kagalakan sapagkat naituwid tayo sa wastong pamumuhay. Walang kagalakan sa pamumuhay sa kasalanan. Wala po. Walang kagalakan sa kasalanan. Tama po ito sa lahat ng tao na tumalikod sa Diyos. Tama po ito. Basta tumalikod sa Panginoon, yan po ang pasimula ng kalungkutan. Ngunit kapag tayo ay naituwid, na panuto ang ating buhay, nare-restore ang ating kagalakan. Alam niyo ba si David nung siya pinagkasala ng murder at saka adultery? Yung hinagpis po, umiyak po siya. Umiyak po siya. Magdamag, namugto ang kanyang mga mata, umiyak. Nasaktan niya ang puso ng Panginoon. Ano niya ang prayer niya? Restore the joy of my salvation. Hello mga kapatid. Restore the joy of my salvation. Ibalik mo, Panginoon, ang kagalakan ng aking kaligtasan. Restore the joy. Kasi po, walang kagalakan sa kasalanan. Yun yung ating mga ama, yung ating mga magulang na hindi naman perpekto ay nagtutuwid. Eh di lalo na po ang Diyos. Lalo na ang Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan tayo at alam natin na tayo po ay itinutuwid ng Panginoon, ay patuwid na po tayo. Huwag na tayo makipagmatigasan sa Panginoon. Amen? Kung alam mo, dinidil ka na ng Panginoon, hindi lahat ng problema ay dahil sa kasalanan. Proven po yan sa buhay po ni Job. Sinubok ang kaniyang katatagan. Pero meron talagang time, katulad ng mga Israelita, nang lumayo sa Panginoon, talagang sinasakop sila, tinutuwid sila. Ganon din sa ating buhay. Makakaranas tayo talaga na dealing ito ng Panginoon sa atin, no, na ito ay paraan ng Diyos para tayo papanumbalikin, ay huwag na natin patagalin. Manumbalik na agad tayo sa Panginoon. Magpatuwid na tayo sa ating Panginoon. Ang pagtutuwid ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nasaktan man tayo, pero salamat, tinuwid tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Isang paraan na pinapadama sa atin, bagamat masakit, pero yun po ay makabubuti sa atin. Kaya nga lang ang tanong, paano tayo tumutugon sa disiplina ng Panginoon? Nakakalungkot yung iba nagagalit sa Panginoon. Yung iba naman naaawa sa sarili at iniisip, sabi niya iniisip, Lord, deserve ba ako nito? Parang hindi ako deserve nito. Lord, naaawa sa sarili. O kaya ay nagagalit. Lord, bakit kung kailan ako lumapit sa iyo, bakit nangyayari ito sa akin? Pero alam niya, nagkasala siya, ayaw niya na lumapit. Pero ang pinakahuli at pinakamaganda, tanggapin natin ito ng may kagalakan bilang hakbang ng Panginoon na tayo po ay mapanumbalik dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Pinakahuli and last, kapag nagtiwala tayo sa Diyos. Hallelujah. Napakaganda po nito, mga kapatid. Gusto tayo maging masaya. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, Proverbs 16:20, tingnan po ninyo. Ang ganda po ng talatang aray. Proverbs 16:20. Proverbs 16:20. Ang sumusunod sa payo ay mananagana. Mapalad ang taong kay Yahweh nagtitiwala.
Masaya ang taong nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo, pag magtitiwala ka sa Panginoon, idinideklara mo, Panginoon, meron kang mabuting plano. Hindi ka nakatingin doon sa present situation. Nakatingin ka sa magandang plano ng Diyos. Naalala niyo yung tumawid sa kabilang ibayo ang mga alagad? Sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pero habang sila naglalakbay, merong malakas na hangin, malaking alon, na halos sila ay lulubog na. Pero ang plano ng Diyos, sinabi ni Kristo, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Makakatawid sila. Hindi naman sinabi na mamamatay doon sa gitna ng dagat eh. Hindi. Makakatawid sila sa kabilang ibayo. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sasakupin niyo ang lupang pangako. Pero sa paglalakbay niya sa wilderness, may kagutuman. Di ba? Hindi magiging madali. May battle kahit doon sa Kanaan. Pero ang sabi, sasakupin nila. Titira sila sa lupang Kanaan. Huwag tayong titingin doon sa ating present situation. Kapag nagtitiwala tayo sa mabuting plano ng Diyos, anuman ang nangyayari sa paligid, magiging panatag ka at magiging masaya pa din. Bakit? Hindi lingid sa Panginoon ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, inaangkin mo, may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, may magagawa ang Diyos. Tingnan yung press na press kanina, yung devotion ko kanina. Sabi ko, Lord, oo nga, oo no. Inako ni Moses, sabi niya, saan ka kukuha ng karning ipapakain sa mga taong ares? Hindi naman siya pinapakuha ng Lord eh. Paano siya makakapag-produce ng pugo? Paano makapag-produce niya ng karne? Wala siyang kakayahan. Hindi naman siya creator. Eh kung hiningin niya yan sa Panginoon, hindi niya inako yung pong responsibilidad na yung pananagutan na mag-provide. Hindi siya magpo-provide. Hindi sinabi ni Lord na ikaw mag-provide. Ang Diyos ang magpo-provide. Hallelujah. Ba? Sa ating buhay ganun eh. Kapag dumating sa ating buhay na lampas na sa ating kakayahan, lampas sa ating karunungan, pipilitin natin na gawa ng paraan, pipilitin natin na solusyonan, ay hindi mo nga kaya eh. Huwag mong akuin. Yung ipinapagawa ng Diyos, yun ang gawin natin. At yung hindi natin kayang gawin, itiwala sa Panginoon. Ano ang sabi kay Moses noon? Ituro lang ang tungkod sa dagat. Yun ang kaya ni Moses. Yun ang ibinigay ng Panginoon kay Moses. At kung ibigay din yun sa atin, kaya din natin. Sapagkat ang bigat ng tungkod, hindi naman ganun kabigat. Kaya na yun po ay itaas. Pero yung maghati ng dagat na pula, kaya ba ni Moses yun? Hindi. Kaya yung hindi natin kaya, hindi iniaasa sa atin. Sapagkat yung gawain ng Diyos, talagang hindi natin kaya. Ang Diyos ang merong magagawa. Kaya kapag hinayaan natin yon, Lord, alam mo, Panginoon, hindi ko kaya. Alam mo, Panginoon, limitado ang aking kakayahan dito. Kaya naman sa iyo ako tumitingin. Sa iyo ko umaasa. Itinitiwala ko na po ito sa inyo. Sa iyong pananalangin, pakinggan ho ninyo ito. Merong i-reveal sa iyo ang Panginoon na iyong gagawin. At pag inireveal yan ng Panginoon sa iyo, yun ang iyong gawin. At yung gusto mong mangyari na hindi mo kayang gawin, itiwala mo sa Panginoon, mahayag ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Oh, glory to God. Magtitiwala ka sa Diyos dahil tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Sa kanyang laging availability. Walang oras, walang araw na hindi available ang Panginoon. Hindi ho natutulog ang Diyos. Kaya hindi na kailangan tanungin, natutulog ba? Hindi ho natutulog.
lumapit ka, laging bukas ang trono ng kanyang biyaya. Laging may tao, yes. Laging may pangangailangan lumalapit, yes. Pero pwede ka pa rin lumapit. Dahil ang Panginoon hindi malilito. Ang Diyos ay laging available. At kapag tumawag ka, lagi siyang tumutugon. Ang kanyang pagsama ay tunay. Hallelujah. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, sigurado mararanasan natin ang kagalakan. Si Jose ba, walang negatibong nangyari? Naku, maraming nangyaring negatibo sa kanyang buhay. Pero makikita ho nyo ba, nang siya'y pinagbintangan na nanggahasa, pinagbintangan na nanggahasa, siya ba ay nawalan na ng pag-asa? Sinisiba niya ang Diyos, nakulong siya. Makikita niyo ba doon na si Jose doon, sinisi niya ang Panginoon. Pero may plano ang Diyos sa kanyang buhay. Pinakita na yon, 17 years old pa lamang siya. Pinakita na yon sa kanya na siya itataas ng Panginoon. May plano ang Diyos sa kanyang buhay. Pero sa kulungan, ang laging sinasabi, and the Lord was with Joseph. Natuto siya magtiwala sa ating Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng self-pity. At sasabihin niya, Panginoon naman, naging tapat ako sa sambahay ni Putipar. Ano nangyari sa aking katapatan? Ito ba may susukli sa aking katapatan? Walang ganon na pangyayari. Nagtiwala lamang siya sa Panginoon. Dahil mayroon magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Si Daniel, sa kabila ng katapatan sa pananalangin, itinapon sa yungib ng mga leon. At sa yungib ng mga leon, sinabi ba ni Daniel, Lord naman, bakit ganito? Tapat akong nananalangin sa iyo. Bayak, hinayaan niyo ako dito itapon sa yungib ng leon. Walang ganon na pangyayari. Payapa si Daniel. May kagalakan si Daniel. Bakit? Hinawakan ng anghel ng Panginoon ang mga bibig ng leon. Hindi ho tinakpan ang mata ng mga leon. Ibig sabihin, gustong-gusto ng kainin. Isipin nyo, yung mga gustong-gusto ng kainin, hindi makain-kain. Si Daniel ay nasa gitna ng yungib ng mga leon. Paano ka magiging payapa? Kung hindi tinakpan at hinawakan ang bibig ng mga leon, baka hindi mo na hintay pang ikimakaiyak doon kasi nakain ka na. Pero si Daniel, naroon pa rin ang kanyang kapayapaan dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon. Si Pablo at si Silas, binugbog na po sila, ikinulong, ipinangaw pa. Nakapangaw ang kanilang mga paa. Pero sa kabila nito, sila po ay umawit pa rin sa Panginoon. Si John the Beloved, itinapon sa island of Patmos noong mga panahong yun, sobra ang persecution sa mga mananampalataya. Inilagay pa nga siya sa kumukulong mantika. Ito si John the Beloved. Grabe. Pero makikita nyo ba sa kanyang sulat yung mga pagrereklamo? Hindi po. Ang ipinakita sa kanya, yung plano ng Diyos. Hindi lamang sa kanya, kundi sa iglesia ng ating Panginoon. Ano pong aking sinasabi? Iba-iba ang ating sitwasyon. Iba-iba ang ating karanasan. Pero tandaan ho natin ito. Hindi ho sa sitwasyon nakabatay ang ating kagalakan. Hindi po sa nangyayari sa paligid ang nakabatay ang ating kagalakan. Hindi nakabatay sa pakiramdam. Ang ating kagalakan ay nakabatay sa kadakilaan ng ating tagapagligtas. Nakabatay sa Kanya. Ang Diyos, alam natin, hindi magpapabaya. Ang Panginoon, kasama natin sa lahat ng panahon. Hindi tayo matatakot. Ano man ang nangyayari sa paligid, marami pong aagaw ng ating kagalakan. Manood ka ng mga news ngayon, makinig ka ng mga news ngayon, digmaan dito, digmaan doon. Pagtaas ng bilihin, pagka nakinig ka, marami mga banta ng lindol.
Pagka marinig mo, kailan mangyayari yung the big one. Alam niyo ba yung binabalita, the big one? Na ilang metro kapag yan ay nabiyak ay aguguho yung building sa ibabaw niya. Pagka nakinig ka ng mga bagay na yan, matatakot ka. Mag-aalala ka. Sabayan pa na mayroong karamdaman. At yung iba'y nag-i-imagine agad na kapag ka nagka-ubo lang ng kaunti, naku, baka ari sa baga. Ay siya, ay baka may bukol na doon. Naku, baka yun ay cancer na. Naku, hindi. Baka liliit pa ng aking mga anak, Panginoon, wag po. Ay, ubulaang. Ay, napaubula na kaunti. Nag-imagine agad. Ay, kung nagpapacheck up, nagpapasitis ka, hindi makikita mo. Alam mo, ay nga din nag-i-imagine ng gano'n. Yun. Nawalan ng kagalakan. Naiyak na. Pero kung ang ating focus ay, Lord, salamat, kasama kita. Hallelujah. Panginoon, alam ko, di mo ko pababayaan. Panginoon, Lord, kita mo po. Grabe. Sobrang kagipitan ko ngayon. Lord, wala pong imposible sa inyo. Amen? Amen po. Abay, naikwento ko na po dito, yung isang pastor, matandang pastor na po ito. Matandang pastor. Matagal na. Humingi ng 50 pesos. 50 pesos. Walang laman yung wallet. Pinagpag niya. Wala talaga. Ay nung kung pagpagpag niya, may pumatak ng 50. Sabi niya, sana pali 100 na nahingi ko. Yun po ay, yung pastor na yun, sobrang may edad na po. 50 pesos made from heaven. Pwede pala yun. Si Pastor Masaredo, siya po ang nagkwento sa akin. Sa amin nung nasa Rasak. Nasa Rasak po kami. Yun po ay campsite din po yun. Galing po siya sa devotion. Naka-sandong puti, naka-short na puti. Si Pastor Masaredo. Kausap namin siya. Wala siyang pagkain. Umalis siya, punta ng gawain ng Panginoon. Nakapinid, nakasusi lahat ng kanyang tinutuloyan. Nakasusi. Kinikwento niya. Alam niya, pag-uwi niya, nakasusi pa rin. Pero merong mainit na pagkain sa loob ng kanyang tinutuloyan. Naalala, yung pong ginawa kay Elias. Pinagluto siya ng ating Panginoon. Walang nagdadala po nun. Wala. Nakapinid pa din. Siya may susi. Pero iprinobide ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, hindi ko sinasabi ito dahil baka pag-uwi ninyo, sabi ni Pastor, ipapagpag ko yung aking wallet eh. Ba't ka, Lord, pengi pong 100,000. Huwag niyong gagayahin yun kung hindi pinapagawa ni Lord. Ang sinasabi ko po dito, sa mga bagay na imposible, kayang gumawa ang Panginoon sa kahangahangang paraan. Hindi lamang yung pastor na aking pong, buhay pa ho yung pastor na yon, yung pong nagpagpag ng wallet na may 50 pesos na bumagsak. Buhay pa ho nga ngayon. Si Pastor Masaredo, yun boy, patay na. Pero tandang-tanda ko yung kanyang kwentong yun. At doon ko na-realize, kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon, gagawa siya sa kahangahangang kaparaanan. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kalooban ng Diyos na tayo maging masaya. Huwag nating hayaan na agawin ito, nakawin ito ng mga sitwasyon na hindi kaaya-aya. Awitin natin yung awit na give thanks with a grateful heart. Sa Tagalog po, awitin natin po ito. Mga kapatid, kung dito po sa mundo na ito, sinabi ni Lord, magalak kayo kapag kayo may pagsubok, kapag kayo may problema, magalak kayo. Kung may pagsubok na ho tayo, meron na tayong kagalakan. How much more? Pagdating doon sa langit na wala nang sakit, wala na si Satanas, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan,
gaano pa kaya ang kagalakang mararanasan kapag ka dumating ang araw na iyon na perpekto na ang lahat ng mga bagay. Dinisenyo ito ng Diyos ng kagalakay maranasan magpawalang hanggan. Gusto ni Lord, walang hanggang masaya ka. Gusto ng Panginoon, walang katapusan na tayo maging maligaya. At ang sekreto, si Lord lang sa ating buhay. Awitin natin, give thanks. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kahit na anong nangyayari, may sakit, may kagipitan, di mo maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. Ideklara mo, magpasalamat ka sa Panginoon. At sa ating pagpapasalamat sa Lord, ating sinasabi, nagtitiwala po ako sa inyo, Panginoon. Kahit hindi ko maunawaan ang nangyayari sa aking buhay, gusto kong ilagak ang aking tiwala sa iyo na hindi mo ako pababayaan. Hallelujah! Magpakanlong tayo sa Panginoon. Sumandig tayo sa Panginoon. Hallelujah! Salamat. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Glory, hallelujah. Awitin natin ito mula sa ating mga puso. Punuin ng Diyos ang ating puso ng pasasalamat. Salamat. Hallelujah, glory. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks. With a grateful heart, give thanks To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. At ngayon, nang Hinay lang lakas ang lupa'y itataas ng Diyos na mapagligtas tunay. Salamat. Minsan pa, sa istansa, salamat, hallelujah. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong lingap. Salamat sa iyong anak. Biyaya'y sapat. Salamat, hallelujah. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong lingap. Salamat sa iyong anak. Biyaya'y sapat. At ngayon,
last time. At ngayon, sabay-sabay. At ngayon, ang mahina'y lakas, ang lupa'y itataas ng Diyos na mapagligtas. Tunay salamat. Bilang kapahayagan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, sa anumang sitwasyon na ating pinagdaraanan, sa anumang sitwasyon na meron tayo ngayon, ito man ay sakit, ito man ay karamdaman, ito may kagipitan, anuman ang ating sitwasyon, kung alam mo ang Diyos ang iyong Panginoon, kung alam mo na merong magagawa ang Diyos sa iyong buhay, bilang kapahayagan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga minamahal na kapwa mananampalataya, pwede po ba sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon? Sabay-sabay tayong magpasalamat sa Panginoon dahil mayroong dakila at mabuting plano ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, salamat sa inyong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat sa katapatan ng iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat mayroong kang magagawa sa panahon na wala kaming magagawa. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, narito ka sa aming kalagitnaan. Narito ka sa aming kalagitnaan. Kasama po namin kayo sa aming buhay. Kasama po namin kayo sa aming buhay. Hallelujah. Hindi po nalilingid sa iyo. Hindi nalilingid sa inyo ang kabigatan, ang pagsubok, ang problema na nararanasan ng iyong lingkod na ito. Nakikita mo po siya. Nalalaman mo ang kanyang hinaing. Nalalaman mo ang kanyang daing. Nadadama mo ang kanyang kabigatan. Oh, hallelujah. Ngunit sa oras na ito, nais naming ideklara ang aming pagtitiwala sa inyo. Nais naming sabihin ang aming pananampalataya sa inyo. Ikaw ang aming